Isa pong magandang umaga po sa inyo lahat. Isa pong malaking pribilehiyo sa umagang ito muli ay magamit po ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang mga salita sa umagang ito. At magandang umaga rin po sa ating mga taga-attend po ngayon, yung mga manonood po sa kanilang mga tahanan. Palain po tayo ng Panginoon at patuloy po tayong makinig ng kanyang mga salita. So ngayong umaga ay kasama natin mga Biblia. Ito po sa aklat ng Colosas 2:6-7. Colosas 2:6-7. Sabi po ng talatang 2:6-7, ganap na pamumuhay kay Kristo. Yamang tinagal niyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa karang-karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalik sa Kanya ang inyong buhay, magpakapili kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng Kanyang mga salita. Yung nakaraang linggo ay natalakay po ang ating pong bishop yung ibang bagay na kusan po ay makita po natin na kaugnay po sa ating pong topic na rooted and built up in Christ. Ang iglesia nga po ng Church of God sa kalooban po ng Panginoon ay birthday po siya ng 47 years. Kung titignan po natin, 47 taon ay hindi po biro yun. Kumbaga talagang makikita po natin na sa kabila po ng mga kapatid natin na dati natin dilingkod ay kinuha ng Panginoon. Iba mga pioneers po natin, ng mga senior, yung mga pastor, saan po ay talagang makita po natin yung talagang masigas na paglilingkod sa Diyos ay kinuha ng Panginoon. Pero sa kabila po ng lahat ng iyon, yung mga challenge, yung mga hamon, yung mga pagsubok sa ating buhay, pero kagandahan po ng mga kapatid ay patuloy pa rin po ang iglesia na nagpupuri at sumasamba po sa Panginoon. Alam niyo po ba ang dahilan? Bakit po nakatatayo ang iglesia sa loob ng 47 taon? Bakit tumayo ang iglesia? Unang-una, sapagkat ang iglesia ng Church of God, ito po ay nag-uugat sa salita ng Panginoon at walang itinatayo kundi si Kristo lamang. Amen? Kasi po kung iglesia ito itinatayo si Kristo, kung ang iglesia ito itinatayo ang tao, matagal na po itong buwan. Pero dahil nga po, unang-una, si Kristo ang itinataas, kaya ang iglesia nito ay nakatayo pa rin hanggang ngayon. At naniniwala ko marami pang mga taon na ibibigay ang Diyos sa iglesia nito upang patuloy na mahayag ang kanyang dakilang pangalan. Okay? So ngayon po ay talakayan po natin rooted and built up in Christ. So ang tanong po ngayong umaga, maapasin natin ay ito pong salitang rooted, mga kapatid, ito pong salitang rooted, pero bago po yun, tinan po natin ang background ng aklat po ng Colosas. Alam naman po natin ang Colosas ay, ang sumulat po ay si Pablo. Ito po ay sinulat niya yung AD 62. Kasabay po ito ang sulat na kay Filimon. Kasabay po itong habang isinusulat po niya ito. Kasabay po niya na isulat ito, kasabay po si Filimon at yung mga Kristiyano po na nasa Efeso. Wala po pong iglesia sa Colosas. Ngayon po, ang purpose po talaga ng iglesia po sa Efeso, bakit niya naisulat ito? Kung titignan po natin, si Pablo ay isang misyonero. Sa iba't ibang lugar, sa iba't pupunta. 3 taon, nung siya po ay naglilingkod, focus po siya sa lugar ng Efeso, naglilingkod po siya ng 3 taon. Noong AD 52 hanggang AD 55, sa panahon yun ay nakilala niya ang isang tao na wala iba kundi si Epapras. Si Epapras po, sa lugar ng Efeso nakilala po ni Pablo. Sila nagkausap at ibinahagi ni Pablo ang purong salita ng Panginoon at nakuha po ni Epapras, na-duplicate ni Epapras yung salita ng Panginoon na ipinapangaral po ni Pablo. Kaya nung pumunta si Epapras, naglakbay siya sa iba't ibang lugar, ay nakita niyo rin yung ibang mga mananampalataya. Kung babasahin natin ang aklat ng Gawa si Nebikis, nagkaroon ng mga bagong mananampalataya
sa Efeso, sabihin yung mga lumang mga mananampalataya, sabi ron ay, itong mga bagong mananampalataya na akit ni Epapras, sila umuwi sa kanilang mga tahanan, excited sila, ibinahagi ang salita ng Panginoon. At habang ibinabahagi ang salita ng Panginoon, dagsa yung mga tao. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito yung kapanahunan, kapanganakan kung bakit nagkaroon ng iglesia sa Colossus. Kung babasahin natin ang Colossus 1, talata 6. So yun po yung ilang baklang po na aklat po ng Colossus. So ngayon po mga kapatid, tinan po natin, no? Tinatalakay nga po natin yung ating paksa na rooted and built up in Christ. No? Pero bago po yan tayo, kung marinig po tayo manalangin. Ang manaming Diyos na dakila at mga pangirahin sa lahat. Sa umaga po nito, O Diyos, ay mag-aaral po kami ng mga salita. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong panguna, ang iyong paggabay. Ikaw pong mataas, ikaw pong mahayag sa umaga nito. Pagkalayan mo, makikinig mo yung mga salita. Ito po ang dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So ang tanong po ay, how to be rooted and built up in Christ? Pag sinabi natin rooted, sa Tagalog ay nakaugat. Di ba? Parang puno. Ano ba larawan ng isang puno na nakaugat? Matandang puno na malago, tapos nagbubunga siya. Anumang bagyo dumating sa kanya, hindi siya basta-basta bumabagsak. Kasi bakit? Nakaugat nga po, malalim ka. Pag sinabi natin rooted, no? Una, ito po established. Matatag. Pangalawa, ito po ay deeply, malalim. At pangatlo, firmly, matibay. No? Yan po yung katotohanan po kapag sinabi po natin na ang puno ito ay rooted. Ugat siya, matatag, malalim, matibay. Common sa atin, kapag may bagyo, di ba? Ang matinding dumalo sa matinding hangin dyan, yung mga puno na yung kagaya ng nyog, di ba? Yung puno po ng nyog. Kahit gaano katinding hangin ang maranasan niya, pero nakatayo ka siya. No? So ngayon po, may tatlong bagay po mga kapatid. Paano tayo mag-ugat at may itatayo si Kristo ng patuloy sa buhay natin? Tatlong bagay. Una, we should continue to serve God and motivate others to love for one another. Bakit po natin yan sa mga talatang 2 hanggang 3. Ikalawa, sa talatang 4 hanggang 5, we should have to be strong faith. No? Kailangan magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya sa talatang 4 hanggang 5. At pangatlo naman po, we should remain in the relationship of Christ. Talatang 6 hanggang 7. So una, talakayin po natin, no? Tatlong bagay. Paano po tayo mag-ugat? At itatayo si Kristo sa buhay po natin. Sinabi natin una, kinakailangan tayong magpatuloy ng paglilingkod sa Diyos at inimotivate natin ang iba para magmahalan sa isa't isa. Sabi ng verse 2, ginagawa ko ito upang lumakas ang kalaloob at mabuklod sila ng pag-ibig sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Verse 3, sa Kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. How to be rooted. Tinan po natin yung tatlo, di ba? So sabi dito, we should continue to serve. Una po, mga kapatid, salitang continue. Alam niyo mga kapatid, ang paglago ng isang mananampalataya, yan ay hindi nakukuha sa isang bagay lang. Na ang pinakailangan po, kung gusto mo ikaw ay mag-ugat at si Kristo ay manatili sa buhay mo, dapat alam mo yung word na continue. Ay papatuloy ka. Naalala ko yung isang, yung taliksan ng isang marathon. No? Meron isang sumali ron. Talagang magaling siyang manakbo. So, simula na po yung paligsahan, ang sabi nung nagpasimuro sa palaro ito, sige, simula na, takbo na. Takbo siya, takbo. Nung sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo, mga kapatid, hindi inaasahan, natapilok siya. At sa kanyang pagtapilok, masama ang tama, nabali yung kanyang paa. Nabali. Ay nasa gitna siya ng paligsahan. Habang nananakbo yung kanyang mga kasama ng malayo ng distansya sa kanya,
diretso pa rin siya. Sa kanyang pagtakbo, hila-hila niya ang kanyang paa. At talagang pinipilit niya sa kabila ng ito'y masakit. Kumikirot kasi nabali nga ang kanyang tuhog sa pagtakbo. Ang tagal na naghintay yung mga nauna sa kanya. At kung siya'y malapit na, kung siya'y makarating sa finish line, palakpakan ng mga tao at standing ovation. Ang sabi ng mga tao, ito ang tunay na nanalo. Kasi yung mga nauna, okay lang yun kasi bakit? Wala silang sakit. Talagang nauna sila. Pero itong tao ito, na sa kabila ng bali ng kanyang tuhod, ay pinilit niyang tumakbo pa rin. Kaya siya makarating sa finish line, palakpakan ng mga tao. Hindi lang palakpakan, tumayo silang lahat. Sapagkat nakita ng mga tao ng kanyang pagkakatulong. Alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, kung gusto natin magugat at si Kristo ay itagin natin sa ating buhay, magpatuloy lamang tayo ng paglilingkod sa Kanya. Ano ba sabi nito? Alam niyo yung ginagawa po natin ito, hindi para sa kundi para sa Diyos. Yung salitang serve, di ba? Naglilingkod tayo kanino? Sa Diyos. Hindi naman sa tao eh. Kasi kung sa tayo naglilingkod, kapatagod tayo. Pero dahil sa Diyos tayo naglilingkod, diretso lang po tayo. Kaya sabi ng verse 2, di ba? Ginagawa ko ito upang lumakas ang kaloob. At mabukod sila ng pag-ibig sa gayon, magkakaroon sila ng ganap ng pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo. Yung salitang sir, sa ulihan po yan, pag sinabing sir, hindi sabihin ng salitang sir sa Greek ay diakono. Hindi mga diakono ito. Pag sinabing diakono, to serve, larawan ng isang waitress, ng isang waiter to wait on the table. No? Naghihintay lamang sila. Sabihin ng kanilang amo, oy, puntahan mo nga yun, di kakain. Dahil mo itong pagkain sa kanyang table. Sa kanilang table. No? To serve, yan po ang trabaho ng diakono. Ngayon po, sabi ito, to give the service and respect due to a superior. Nagbibigay ka ng paglilingkod at inirespeto mo ang nakatatakas sa iyo. Diba? Isang boss, isang manager, isang amo. Yan po yan. Yung salitang serve. Ang tanong, paano tayo patuloy na maglilingkod sa Diyos at igaganyan ang iba na magmahalan sa isa't isa? Una, kinakailangan natin ng malasakit sa isa't isa. Concern to others. Sino po natin, sabi ng verse 2, di ba? Ang sabi ng verse 2, ginagawa ko ito upang lumakas ang kaloob. Hindi pwedeng gawin yung baboy ito kung wala siyang malasakit sa mga kapatid. Concern to others. Ang malasakit siya. Kasi ninyo mga kapatid, kung sinasabi natin tayo naglilingkod sa Diyos, pero wala ka namang pagmamalasakit sa iba, walang kwenta ang ating paglilingkod. Ang sabi nga sa Pilipos 2:2, ang sabi ron, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Concern. Ikalawa, unity in love. Hindi pagkakaisa sa pag-ibig. Ang sabi ng verse 2, ginagawa ko ito upang lumakas ang kaloob at mabukod sila ng pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawa, bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang diwaga ng Diyos. Hindi lamang meron siyang malasakit sa iba, kundi pangalawa, hindi pagkakaisa siya. Yung pag-ibig na natutunan po niya sa Panginoon, kinakalo. Kaya sabi ng Pilipos 2:1, ang tanong, naaayon ba kayo ng kanyang pag-ibig? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalangan, maghalit sa inyo ang pagkakasundo, mabukulot kayo ng isang pag-ibig, at maging isa kayo sa puso at diwa. Ang iglesia na may pagkakaisa, unang-una natin naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Ito yung sinasabi natin, di ba?
na kung gusto po natin na maglingkod sa Diyos at ikanyak po ang iba sa paglilingkod, po natin na kailangan po natin ng malasakit. Pangalawa, pagkakaisa sa pag-ibig. And then pangatlo, ito rin po yung panalangin ni Jesus sa John 17:21. Sabi niya ito, ito ay isa sa prayer ni Jesus, maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paano ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw nga ang nagsugo sa akin. Unity in love. Ano pa ho? Pangatlo, growing to know Christ. Growing to know Christ. Lumalago tayo na ano po, lumalalim ang ating pagkakilala kay Kristo. Growing to know Christ. Ano pong sabi ng 2 Peter 3:18? Lumago kayo sa pagkakilala kay Kristo. Ayon sa kanyang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas sa kanyang kapurihan ngayon at magpakailanman. Ano yan? Pag lumalago tayo kay Jesus, masarap ang lingkod. Di ba? Yung mga taong lumalago sa Panginoon, excited na maglingkod lagi sa Diyos yan. Bakit? Kasi nararanasan nila ang tunay na paglago na galing sa Diyos. Huwag natin kalilimutan, we are created to serve Him. Nilikha ka ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos para ano? Maglingkod sa Kanya. We are chosen to preach the good news. Hindi lang tayo niligaw, hindi tayo pinili para ano? Ipangaral ang mabuting balita. Ito yung una, di ba? Pangalawa, ang sabi ng talatang 4:5. Colossus 2:4-5. Sabi ng verse 4 and 5. Sinasabi ko ito sa inyo upang hindi kayo mailigaw ni naman sa pamamagitan ng nakararahuyong pangungusap. Gaano man kaganda, bagamat wala ko riyan, hindi naman kayo nawawag din sa aking alaala. At ako'y nagagalak sa inyong maayos sa pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. So sinabi natin una, mga kapatid, paano tayo magbubuga at may tatayo si Kristo sa ating buhay? Una, kinakailangan natin magpatuloy ng paglilingkod sa ating Diyos. At imomotivate natin ang iba para patuloy na magmahal ating Panginoon at makilala nila ang Panginoon. Yung pangalawa, kinakailangan naman na malakas ang ating faith. We should have to be strong in faith. Bakit po? Kasi sabi ng verse 4, sinasabi ko ito sa inyo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Di na turo na kung saan itinuturo doon yung mga maling turo. Kaya sabi ni Pablo, kung may pangaral man yan iba, kung may pangaral man yan iba sa pinapangaral ko, takasumpain sila nun. Ano yung sabihin doon, mga kapatid? Kapag malakas ang pananampalataya mo, hindi ka parang iba, na kung saan na lamang dali ng hangin doon ka. Kaya napakahalaga po ng salita po ng Panginoon, mga kapatid. Sa ating mga tahanan, dapat binubuli-buli natin ang salita ng Panginoon. Hindi lang binubuli-buli, kundi ito talagang inuunawa natin mabuti. Itinagtagpili natin, Lord, bigyan mo ako ng karunungan at karanasan. Kasi sa panahon ito talagang napakarami ng turo. Ang ating napapakinggan. We should have to be strong in faith. Ang sabi ng verse 5, bagaman wala ako riyan, hindi naman kayo nawawagin sa aking alaala. At ako'y nagagalak sa inyong maayos sa pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. Yung salitang strong, at yung salitang strength, no? Ito po'y katumbas ng salitang dunamis sa Greek. Pag sinabing dunamis, may dalawang kahulugan po yan. Una, power. Pangalawa ay ability. Meron kong kapangyarihan na labanan ng maling turo. Pwede mo tanungatin yan. Bakit kasi establish ka? Strong na yung faith. Hindi ka basta-basta maakay mo. No? Ano ba? Ang sabi ko, hindi lang may kapangyarihan ka, kundi meron kang kakayahan na ipagtanggol ang tunay na mabuting balita. Kaya mga kapatid,
ito pong kalakasan ng pananampalataya, paano po mangyayari ito? Una, dapat nabubuhay tayo at natututo tayo ng salita ng Diyos. Living and learning to the Word of God. No? Kasi matibig yung kinakaroon ni Iglesia sa Colossae, no? May pumapasok na ibang turo. Eh kung ang mga kapalitan, mga baby pa lang, yung mga sanggol sa pananampalataya, eh sayang yung Iglesia. Diba? Eh sabi ni Paul, matuto kayo at ipabuhay natin ang salita ng Diyos. Ganun sa ating buhay, di ba? Leading and learning to the Word of God. Ano pong sabi ng James 1:25? Ngunit ang nagkasaliksik at patuloy nagsasagawa ng isang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi lamang isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalimot ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawa. Leading and learning to the Word. Ano pa? Righteous living. At kalawang palatandaan, hindi kayo lumalago sa pananampalataya, meron kang matuwid na pamumuhay. Ano pang sabi ng Proverbs 21:21? Whoever pursue righteousness and love finds life, prosperity and honor. Ang sino man naghahangad ng katawiran ay makakatagpo ng pag-ibig, buhay, kasaganaan at pagkakas. Sa New International Version po, ang sabi ng mga talata niya. Ang sabi naman ng Awit 112 verse 6, surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. Ano bang pagsubok? Ano bang bagyo dumating sa atin? Kapag ang buhay natin ay matawid sa paningin ng Diyos, hindi kaya nilingin ito yung ating pananampalataya sa Diyos. Sabi di ba, liwanag? Surely the righteous will never be shaken. Sabi nga, bumagsak man ang taong matuwid ng makapito, makatatayo pa rin siya. Bakit? Kasi mayroong Diyos na umaalalay. May Diyos na nagpapalakas sa Kanya. Kaya nasahin natin mga kapatid, yung righteous living. Pangatlo, right focus to our faith. Sa panahon ito, mga kapatid, yung pandemyang kinakaharap ng buong mundo na po yan eh. Hindi lang basta Pilipinas, buong mundo na po yan. Kung minsan talagang matindi, di ba? Gustong sirain ng kaaway, maging yung pagsamba natin. Hindi na lang ang dumadalo. Iba, sa bahay lang. Pero mga kapatid, kapag tama ang ating focus sa ating pananampalataya, hindi natin kalilimutan ang pagdalo sa mga kapatid. Sa pagkakalan natin, at kapag tama ang ating pananampalataya sa Diyos, ito na yung bunga ng paglago ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Salitang mature, no? Mature. Kaya yung topic natin maganda po, rooted and built up in Christ. Nakapanuhan po yan. Ay yan talaga ang kinakaharap na iglesia, mga kapatid. Na talagang dapat tayo may tamang focus sa pananampalataya. Hindi sa tao. Kasi nakalulungkot kayo, laging nakapokus ang mga membro sa mga tao, sa mga leader. No? Laging tinitinan, pagkakamali ng mga leader. Mga kapatid, hindi naman kami Diyos. Nagkakamali din po kami. Pero dapat masikip na tingnan natin ang Diyos na magpapalakas sa atin. Yes. Hindi naman kami iniisip ba na kami hindi nagkakamali? Nagkakamali din po kami. Iniisip ba na kami hindi nagkakapunta? Nagkakapunta na rin po. Pero bakit nakatatayo? Kasi bakit? May tamang pagtuon sa pananampalataya kay Kristo. Diba? Puntahan nyo. May problema ka. Ano ang pagsubok na kinakarap ko ngayon? Alisin mo tingin sa Panginoon, babagsak ka. Diba? Pero sa kabila ng lahat ng yan, kaya sabi ng Hebreo 12:2, ituon natin ang ating mga pamilya. Fix our eyes to Jesus. Ituon natin. Sabi nga, itapon natin.
Jesus ang ating paglingkod at ang ating pananampalataya. So, magiging bunga po nito, spiritual na paglago. At magagamit ang ating pananampalataya sa maraming kaparatayan. No? Ano pa? Pangatlo po, so, sinabi po natin, no, yung pangalawang bagay, di ba? Ano yung una? Sinabi natin, kapag tayo mag-uugat at lalabos sa ating pananampalataya na kailangan natin pagpatuloy at maglingkod sa Diyos at imomotivate natin ang iba para magmahigpit sa isa't isa. Ikalawa, ay kinakailangan natin may malakas tayong pananampalataya. No? May pinagagaling sa ating pagbubuli-buli ng salita ng Panginoon. Living and learning to the Word of God, righteous living, right focus to our faith. At pangatlo, we should remain in the relationship of Christ. Tingnan natin ang talatang 6 hanggang 7. Ang sabi ng verse 7, yamang tinanggap ninyong Panginoon, si Kristo Jesus. Mamuhay kayo sa parang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa inyong pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. No? So yung pangatlo, sinabi natin mga kapatid. Ano yung pangatlo po? Kinakailangan nating manatili sa ating relasyon kay Kristo. At yung mga sangka, paano mananatili ito? No? Kapag tayo nagluluto, mahalaga yung mga sangka para makain natin ang masarap. Diba? Pag magluluto ka ng sinigang, ano ba mga sangkap ng sinigang? Sa bayakit, bayabas. Ano ba? Naalala ko sa saksak noon ko. Nilagluto, sinigang sa bayabas. Nilagyan ng sibuyas. Sabi ko, walang sibuyas ng sinigang sa bayabas. Ang sangkap niyan, bayabas at asukal. Yan lang. Talbog, sadya mo. Pero pag lalagyan mo yung sibuyas, iba nasa niyan. Ito ang sangkap niyan. Nabi naman. Diba? Yung mga nagluluto, napakahalaga ng sangkap. Diba? Kaya din mga kapatid, kung gusto po natin manatili ang ating relasyon sa Panginoon, may mga sangkap din po yan. Kaya sabi ng verses, yamang tinanggap yung Panginoon, si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa parang karapat-dapat sa Kanya. Verse 7, manatili kayo sa Kanya, isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuturo sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Yung salitang remain. Saglit po yan ay paramero. Pag sinabing paramero, to stay, to continue, to obey. Yan po yung sabihin salitang remain. No? Paramero. To stay, to continue, to obey. Yan po yan. Ay, ano po mga sangkap ng pananatili kay Kristo? Una, kailangan po natin mamuhay sa parang kalugod-dugod sa Kanya. Paano po ba ito? Mga kapatid, kapag tayo makapamumuhay sa parang kalugod-dugod sa Kanya, simple lang po. Huwag natin gagawin ang mga bagay na gusto lang natin. Ang gagawin natin ay yung mga bagay na gusto ng Diyos sa buhay natin. Ikalawa, manatili tayo sa Kanya. Ano yung sabihin ng mga kapatid? Sa kabilaan ng mga problema sa ating personal na buhay, problema sa ating pamilya, problema sa ating mga pinagtatrabahuan, huwag natin kalilimutan na tayo yung mga anak ng Diyos na dapat laging nananatili sa Kanya. No, yung pangalawang sangkap, ano yung una? Mamuhay tayo sa parang kalugod-dugod sa Kanya, yung unang sangkap. Pangalawa, manatili tayo sa Kanya. Kaya sabi ng John 15:7, without Him, we can do nothing. Kung wala siya sa buhay natin, wala tayong magagawa. Hindi ba? Maliwanag po yan. At pangatlo ito, isalig natin sa Diyos ang ating mga. Ano po ito mga kapatid? Simple lang. Patuloy kang magtiwala sa Diyos. Huwag mo nga alisin ang iyong pananampalataya
At ang iyong pagtitiwala sa Diyos, isinasalid mo ang buhay mo sa Kanya. Lord, ikaw na po ang bahala sa aming sambahayan. Lord, ikaw na po ang bahala sa aking mga anak. Lord, ikaw na po ang bahala sa aming mga trabaho. Isinasalid mo, no? Ipinagkakatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Sabi nga ng Kawikaan 16:3, itiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layo. Kapatid ko, saan nakasali ang buhay mo ngayon? Sabihin natin, nakasali ba yan sa isang pundasyon na mahuna? Isang pundasyon na mababaw? Isang pundasyon na pansamantala lamang? Kapatid, ang pundasyon matibay, dapat isinasalig mo ang iyong buhay kay Kristo at sa Kanyang mga salita. Di ba? Ano po, sabi nito, magpakatibay tayo sa ating pananampalataya. Bakit sila yung magpakatibay? Kasi hindi mga challenge. May matinding pagsubok na darating sa atin. Ang tanong kailan yun, hindi ko alam. Ang mahalaga, ang sabi ng Biblia, magpakatibay kayo. Magpakatibay tayo sa ating pananampalataya. Kapit lang tayo. Ay, hindi tayo sa Kanya. Kapit lang, mga kapatid. Kapit lang. Nalawang isang kwento ng dalawang mag-anak. Ang sabi ng anak, Tay, saan ba kayo magpunta? Kasama nyo. Sabi ng tatay niya, anak, hindi naman palagi kasama kita eh. Ang kinakailangan, anak, magpakatibay ka sa mga bagay na tinutulog sa'yo. At isang beses may panig sa akin. Ang bata nito sumali siya. Pagkalig sa akin yun. At kung siya nasa ilalim na, sabi ko siya, Tay, tulungan niyo ako! Kasi kung walang tutulong sa akin, mamamatay siya. Dahil tumakbo kayang tatay na hindi naman ang kagandahan ng katawan. Isang payak ang kayang tatay. At kung humingi siya ng tulong, agad na, tulungan siya na kayang tatay. Sabi niya, Tay, salamat po. Sabi ang tatay niya, anak, dito sa natin siya, magpakatibay ka. Salamat po. Narito lamang po sa'yo. Mga kapatid, ang Diyos, handang umalalay sa aking mga. Hindi siya lumalay. Kaya nakikilala lang mga kapatid. Kapit lamang tayo talaga sa Diyos. Kapit lang. Tanggulin. Magpasalamat tayo namin. Ang sabi ni Apostol Pablo, in everything, give thanks. Hindi lang sa magandang bagay na papasalamat. Ang isang bagay, hindi pahintulot ng Panginoon na dumating sa atin na hindi niya alam na kaya natin. Kumbaga, ibibigay na Diyos ang isang bagay o sitwasyon na meron tayo ngayon sapagkat alam niyo Diyos na kaya namin yan. Simulan mo magpasalamat sa Panginoon. Bakit? Lord, thank you. Kasi hindi yung tayo papahamak ng Diyos. Ngayon, alam mo ba kayo mga kapatid? Papahamak ng Diyos. Alam niya na kaya yung ibinigay sa iyo ang mga bagay niya, ang mga sitwasyon niya sa buhay mo. Ayaw niya. Kaya na kailangan lang integrity. Gano'ng kadalas tayo magpasalamat sa Diyos? O mas madalas pa yung mga reklamo sa buhay natin. Kung sisulat natin, saan ba kami? Gano'ng kadalas tayo magpasalamat sa Diyos? Kapag may mga pagkapahalaga na? Kapag maisay yung ating pakiramdam? Paano ko tayo yung mga sakit na? Nagpapasalamat ka rin sa Panginoon. In everything, give thanks. Kasi alam niya, walang mabuhay tayo. So, paano tayo nabuhugat? Nakita tayo sa ating buhay. Tatlong bagay una, maglingkod tayo sa Diyos na may kasamang pag-ibig. Ikalawa, magkaroon tayo ng malakas at matibay na pananampalataya. Pangatlo, manatili tayo sa ating matibay na relasyon sa Diyos.
Pero ito ginawa natin, mga kapatid. Mag-uuga. Kasi Kristo ay magtatayo natin sa ating ngayon. Tayo tingnan. Ama naming Diyos na dakila at pakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa mga salita mo ngayong umaga. Pwede nga po ng mga salita mo ay aming buhay. Ang nagpapaalala po sa amin kung paano po kami patuloy na maglingkod sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Pinupurito po namin sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Tayo ito ngayon, ha?